Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 61. Maraming batang lalaki ang nagtipon-tipon kaagad, at maging si Nathaniel ay nakatingin sa direksyong iyon. Tumingin din si Gerald sa direksyong iyon na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ang batang babaeng kakalabas lang ng kotse ay totoong napakaganda, at alam din ni Gerald kung sino siya. Sa katunayan, ngayon pa lang sila nagkakilala. Sino pa sana kung hindi si Mila? Napakaganda niya. Ito ay magiging perpekto kung siya ay maaaring maging aking kasintahan. Ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Nathaniel ay nagsabi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Para siyang tanga sa oras na ito. Manu, sino ang nagsabi na maaari mong managinip tungkol sa kanyang pagiging kasintahan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ito ang batang babae na interesado ang ating kapatid na Victor. Maaari mo lang siyang tretuhin bilang eye candy, ngunit hindi mo dapat asahan na siya ay maging kasintahan mo. Sinabi ni Nathaniel, sa isang naiinis na tono. Si Kuya Victor. Hindi nakapagtataka. Napakagwapo ni Brother Victor, at hindi nakapagtataka kung bakit ang batang babae na gusto niya ay napakahusay din. Panipi, nang marinig ng ibang batang lalaki ang pangalang Victor, natural na humakbang siya at bumagsak ng kaunti. Si Brother Victor ay walang iba kundi si Victor Wright, ang Presidente ng Unyon ng Mag-aaral sa Kagawaran ng Wika at Panitikan. Alam ng lahat na nagmula siya sa isang napakahusay na pamilya at nagmamaneho siya ng Audi A6. Walang isang solong tao sa unibersidad na hindi alam kung sino siya. Paano maaaring may isang tao na magalit sa kanya? Sino ang nangangahas na tanungin ang kagandahang ito para sa kanyang numero ng telepono? Kung may maaaring magbigay sa akin ng kanyang numero ng telepono, handa akong bayaran ka ng $15 para dito. Panipi, walang kwenta. May nagtangkang humingi ng number niya kanina, pero tumanggi siyang ibigay ito. Panipi, bukod dito, hindi mo ba narinig kung ano ang sinabi ng batang iyon? Ngayon lang, ang magandang batang babae ay ang batang babae na kasalukuyang hinabol ni Victor. Si Victor ang nagmamaneho ng Audi A6 sa aming paaralan. Espesyal na inayos niya para may dumating dito upang bantayan ang kanyang babae ngayon. Panipi, ang ilan sa mga batang babae ay labis na hindi nasisiyahan sa ngayon. Kung sabagay, ang itsura ni Mila at ang kanyang kagandahang malayo ang nakalakip sa iba pa sa kanila. Ang lahat ay matinding nakatingin kay Mila. Wala ring kitaliwasan si Gerald at nakatingin din kay Mila. Matampal, sa oras na ito, isang maliit na bato ang tumama sa kanyang mukha mula sa asol. Sinong gumawa nito? Lumingon si Gerald at nakita niya si Queen na nakatingin sa kanya. Gerald, ikaw ay mataba. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumingin sa magandang batang babae? Kailangan mo bang tumingin lamang dahil ang iba pang mga lalaki ay nakatingin din sa kanya? Hindi mo ba alam ang sarili mong lugar? Panipi, medyo hindi nasisiyahan si Queen sapagkat kakain siya ng hapunan kasama si Nathaniel matapos mawala ang pusta sa kanya dahil kay Gerald. Bukod dito, naiinggit din siya at naiinggit kay Mila. Hindi ba siya sapat na mabuti upang maakit ang pansin ng isang tagapayat? Queen, baliw ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malakas na. Nagmura si Gerald dahil sa sobrang inis. Talagang nais niyang ituwid ang mga bagay kasama sina Nathaniel at Queen. Gerald, doon lang, si Mila nakakalabas pa lang ng sasakyan ay mabilis na bumati at tumawag kay Gerald kaagad nang makita siya. Nagmamadali si Mila kanina dahil kinailangan niyang pumunta dito para sa kanyang mga aralin sa pagmamaneho. Hindi inaasahan, napanood siya ng mabuti at tinitigan ng grupo ng mga lalaki sa pagdating niya. Karamihan sa mga batang babae ay nasisiyahan sa pakiramdam na pinapanood at tinititigan ng mga lalaki. Gayunman, hindi mapigilan ni Mila na makaramdam ng sobrang kakulaitan at pagkapahiya. Sapagkat tinititigan nila siya mula simula hanggang huli. Masidi pa rin silang nakatingin habang ginagawa niya ang kanyang pagmamaneho. Sa kabutihang palad, nakita ni Mila si Gerald kaagad ng pinahinto niya ang kotse. Walang kilala si Mila sa buong lugar ng pagsasanay, at ang tanging tao na alam niya ay si Gerald.
Sa oras na ito, ngumiti din si Gerald habang tumango ito ng bahagya. Kay Mila, Diyos ko, bakit parang alam ng hipag na babae ang malabong ito? Labis na naguluhan si Nathaniel. Kahit na ang ibang mga lalaki ay nakatingin kay Gerald na may yuzisa. At takot na mukha sa kanilang mukha. Bakit parang ang tunay na may damit na taong ito talagang kilala? Ang Diyosa, bukod dito, parang napakagandang relasyon niya sa Diyosa. Pareho. Silang nag-uusap at nagtatawanan. Ang inggit at kainahinala ng mga titig ng lahat ay inaasahang lahat. At nakatuon kay Gerald sa ngayon. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit maaaring makipagkaibigan ang Diyosa sa isang tulad niya, na kahit na hindi siya interesadong tumingin sa anuman sa kanila. Sa totoo lang, nagulat din si Gerald. Hindi inaasahan, natututunan mo rin kung paano magmaneho dito. Tuldok panipik. Bahagyang ngumiti si Gerald. Oo, dumating ako at nagparehistro sa klase kahapon. Sa tingin ko, kapwa tayo talaga ang kapalaran. Nga pala, maraming salamat sa pagbabayad para sa aking milk tea kanina-kaninang hapon. Panipik, napakasimple ng pag-uusap ni Gerald kay Mila. Bukod kina Savia at Noemi, si Gerald ay halos wala ng ibang mga babaeng kaibigan. Sa gayon, wala siyang gaanong karanasan pagdating sa pagsasalita sa mga batang babae, at hindi niya alam kung paano magsimula ng isang pag-uusap talaga. Maaari lamang siyang magtanong ng isang katanungan kapag naisip niya ito o sinasagot ang isang katanungan ng may nagtanong sa kanya. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 62. Kahit na ang tagapagsalita ay hindi inilaan para sa anumang bagay, ang walang kabuluhang mga tagapakinig ay maaaring seryosohin ang kanilang mga salita. Nakasimangot si Nathaniel kaagad nang marinig na binayaran ni Gerald ang milk tea ni Mila. Nasasabi niya na pareho silang halatang magkakilala. Bukod dito, nagbayad si Gerald para sa milk tea ni Mila. Mayroon bang isang bagay na higit pa sa pagitan nila? Habang iniisip niya ito, agad na nagpadala ng text message si Nathaniel kay Victor. Pagkatapos, tiningnan ni Nathaniel si Gerald na malapit nang magpatuloy sa pakikipag-chat kay Mila bago niya sinabi, Gerald, nandito ka ba upang magsanay kung paano magmaneho, o nagpunta ka rito upang makipag-chat sa mga batang babae? Ito ay dapat na naging sapat na mahirap para sa iyo upang makatipid ng sapat na pera upang magbayad para sa iyong mga aralin sa pagmamaneho. Hindi mo ba bibigyan ng higit na pansin ang mga aralin sa pagmamaneho sa halip? Panipik. Maraming mga batang babae na nakatayo sa gilid ay tumingin din kay Gerald na may paghamak sa kanilang mga puso. Nauna nilang naisip na ang taong ito ay medyo matapat, ngunit tila waring nawala na siya sa kanyang kaisipan sa oras na makita niya ang isang dalagita na babae. Malinaw na sinabi ni Mila na sinasalakay ni Nathaniel si Gerald, kaya mabilis niya itong dinepensahan. Nathaniel, ano ang sinusubukan mong sabihin? Bakit mo inaatake si Gerald? 2 beses mong nabigo ang paksa, ngunit walang kabuluhan ang pag-atake mo pa rin sa iba. Kung mayroon kang ganoong karaming oras, dapat kang mag-focus sa pag-aaral ng iyong sarili sa halip. Panipik. Ay, naging itim agad ang mukha ni Nathaniel. Vroom! Sa oras na ito, biglang tumunog ang tunog ng isang kotseng malapit sa palaruan. Ang bawat isa ay lumingon upang tumingin sa direksyong iyon sa isang iglap. Pagkatapos nito, ang ilan sa mga batang babae ay nagturo sa labas, habang sumisigaw, wow! Napakaganda ng Audi A6 na iyon. Panipik. Ay nako, ang sasakyan ba na iyon ay pagmamay-ari ni Brother Victor na pinag-uusapan niya kanina? Narinig ko na siya ang Presidente ng Unyon ng Mag-aaral para sa Kagawaran ng Wika at Panitikan. Panipik. Ang astig, hindi mapigilan ng pangkat ng mga batang babae na tumingin ng masigasig sa direksyon ng kotse. Samantala, tuluyan nang huminto ang kotse sa harap ni Mila, at ang matangkad na si Victor ay agad na lumabas ng kotse, kasunod si Whitney. Pagkalabas pa lang ni Victor sa sasakyan, natural na bumagsak ang kanyang mga mata kina Mila at Gerald. Hindi siya makapaniwala nang natanggap niya ang text message mula kay Nathaniel kanina. Gayunpaman, napagtanto niya na si Mila ay nakatayo sa tabi ni Gerald sa oras na ito. Mila, kilala mo ba si Gerald ng personal?
Nagtataka na tanong ni Victor. Natatakot siyang baka mahulog si Mila sa mga maliliit na trick at kasinungalingan ni Gerald. Nagkita at nagkakilala kami ngayon. Anong problema? Labis na. Hindi nasiyahan si Mila sa tono ng pagtatanong ni Victor. Walang mali. Sinabi ba sa iyo ni Gerald na may kainahinala? Sinabi ba niya sa iyo na mayroon siyang ilang mga kaibigan na nagtutulak ng ilang limitadong edisyon ng Ferraris? Sinasabi ko sa iyo, lahat yan peke. Nalaman namin na nagsisinungaling lang siya sa sinasabing mga kaibigan niya. Panipi, tiningnan na ni Victor ang bagay na ito. Naniniwala siya na malaki ang posibilidad na gumastos si Gerald ng $7,000 upang maranasan kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isang Ferrari. Dahil nais niyang gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa mga batang babae. Sa hindi inaasahan, mukhang interesado din si Gerald kay Mila. Hindi mapigilan ni Mila na sumimangot agad nang marinig ang mga sinabi ni Victor. Sa oras na ito, si Gerald ay simpleng nakatingin kay Whitney na nakatayo sa tabi ni Victor. Hindi na kailangang sabihin, kinuha niya ang lahat ng sinabi niya upang akitin siya sa huling pagkakataon, kahit na isinasagawa ang kanyang pribadong pagsisiyasat sa bagay na ito. Ano ang nangyari sa babaeng ito? Bakit interesado siya sa kanyang pribadong gawain? Aba, Gerald, bigyan kita ng babala ngayon. Mas mabuti pang lumayo ka kay Mila mula ngayon. Si Mila ay isang batang babae na hindi mo maaring magkaroon o maabot sa iyong buong buhay. Bukod, ikaw ay isang napakamapagkunwari, at lubos kitang hamakin. Panipi, naaalala pa rin ni Whitney ang lahat ng sinabi sa kanya ni Gerald. Nang makita siyang lumabas mula sa Ferrari kamakalawa, sinabi niya sa kanya na pinabalik siya ng kanyang kaibigan sa kanyang Ferrari. Galit na galit pa rin si Whitney dahil hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay puno ng tae. Bukod dito, sinabi din ni Victor na talagang bumili si Gerald ng milk tea para kay Mila. Sinusubukan ba ng toad na ito na tikman ang karne ng isang sisni? Ang mga salita ni Whitney ay nakatingin kay Nathaniel at sa iba pa sa North Playground kay Gerald habang sila ay nagtatawanan. Whitney, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito tungkol kay Gerald? Alam at naobserbahan ni Mila na si Whitney ay sobrang lamig at walang kabuluhan kay Gerald mula pa noong huling oras. Mila, takot lang ako na malinlang ka ng kalokohan na ito. Si Gerald ay hindi kasing simple o matapat sa akala mo na siya. Sagot ni Whitney habang nakatingin kay Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa mukha. Nga pala, Mila, malaya ka ngayong gabi. Si Brother Victor ang host at nais kanyang ihatid sa Homeland Kitchen para sa hapunan ngayong gabi. Maaari akong sumama kung pupunta ka. Nagpatuloy si Whitney sa isang maasim na tono. Magpa-practice ako sa pagmamaneho sa hapon upang wala akong oras upang pumunta para sa hapunan ngayong gabi. Hindi talaga. Gusto ni Mila na pumunta para sa hapunan kasama nila. Nako, hindi mo ba pwedeng sanayin ang pagmamaneho ng ibang oras? Matapat ka bang magsanay sa pagmamaneho ngayon? Mila, huwag mong sabihin sa akin na ang dahilan na tinatanggihan mo ang paanyaya ni Victor sa hapunan ay dahil gusto mong magsanay sa pagmamaneho kasama si Gerald. Hindi mo ba naisip na sayang iyong oras? Panipi, ang mga salita ni Whitney ay naglagay kay Mila sa isang napakahirap na lugar. Mali na pumunta siya, at magiging mali kung hindi siya pumunta. Kung pumayag siyang pumunta para sa hapunan, hindi siya tuwirang sasabihin na ayaw niyang gumugol ng oras kasama si Gerald. Mapapahiya lang iyon ni Gerald at ibababa siya. Sa totoo lang, si Gerald ay napakabuting tao, o kahit papaano. Naramdaman ni Mila iyon. Gayunpaman, kung tatanggihan niya ang hapunan, hindi siya papayag ni Whitney. Sa wakas, sumagot si Mila, okay, pupunta ako para sa hapunan. Ngunit nais kong magdala ng isang kasama. Kung sabagay, tinulungan niya ako ngayon. Ako ang magiging host ngayong gabi. At lahat tayo ay maaaring sabay na makisabay, okay. Panipi, pagkatapos, lumingon si Mila at tumingin kay Gerald na tahimik na nakatayo sa gilid. The Secretly Rich Man Chapter 63. Ano, Mila, gusto mong isama si Gerald sa iyo? Nagtatakang tanong ni Whitney. Medyo nagulat din si Gerald sa oras na ito. Sa pamamagitan ng
Kanilang panandaliang pakikipag-ugnay ngayon, alam na ni Gerald, na si Mila ay ang uri ng batang babae na may napakabait at mabait na puso, hindi niya minaliit ang dukha, at hindi siya ang uri ng taong ayaw sa dukha at mahal ang mayaman. Hanggat ito ay isang mabuting tao, ituturing sila ni Mila bilang kanyang mabuting kaibigan. Si Mila ay isang matalim na kaibahan sa paghahambing kay Whitney, at siya rin ay isang napaka-maalalahanin na tao. Gayunpaman, hindi interesado si Gerald na dumalo sa hapunan. Kasama sina Victor, Whitney, at ang natitirang pangkat ng kanilang mga kaibigan. Ni isang piraso, tumango si Mila bago niya sinabi, Whitney, malaki ang naitulong sa akin ni Gerald ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kita inanyayahang lumabas sa hapunan ngayong gabi. Siyempre, kailangang dumating si Gerald ngayon. Panipi, bakit hindi kayong lahat lumabas at magsaya nang wala ako sa halip? Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Mila. Naturally, naintindihan niya ang balak ni Mila na anyayahan siyang sumali sa kanila sa hapunan ngayong gabi. Hindi, kailangan mong pumunta. Sa totoo lang, may ibang layunin si Mila sa pag-anyaya kay Gerald na magtagkasama sa hapunan. Ngayong gabi, paano niya hindi alam ang mga hangarin at interes sa kanya ni Victor? Ito ang nag-iisang paraan upang siya ay lumayo mula kay Victor. Dahil hindi niya talaga gusto si Victor. Sa oras na ito, si Victor ay mayroong napakapangit at hindi nasiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya masabi na hindi niya papayagang dumalo si Gerald sa hapunan ngayong gabi, at hindi niya maaaring pahintulutan si Mila na kunin ang mga gastos. Kahit na darating si Gerald para sa hapunan ngayong gabi, hindi papayag si Victor na magbayad si Mila para sa hapunan. Ganon ba siya ka-gentleman? Sa makatuwid, mapait na sumagot si Victor, Mila, na ayos na noon. Bibilhan kita ng hapunan ngayong gabi. Hindi mo kami sinundan para sa tanghalian sa Homeland Kitchen sa huling pagkakataon. Kaya kailangan mong sumama sa amin sa hapunan ngayong gabi. Tungkol naman kay Gerald, makakapunta siya kung nais niya. Panipi, bahagyang tumanggaw si Mila. Pinandilatan ni Whitney si Gerald nang sinabi niya, maswerte ka na pinapayagan ka ni Victor na sumali sa amin para sa hapunan ngayong gabi. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang tanging dahilan kung bakit ka inaanyayahan na kumain sa hapunan ngayong gabi ay dahil tinulungan mo si Mila. Kung hindi man, hindi mo dapat pinangarap tungkol dito. Panipi, matapos sabihin iyon, lumingon si Whitney upang tumingin kay Mila bago niya sinabi, Mila, makikita-kita mamayang gabi. Pagkatapos, nang matapos na siyang magsalita, lumingon si Whitney at umalis. Nakasama si Victor. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung ito ang kaso, wala nang ibang magagawa kundi magtag kasama para sa hapunan. Tulad ng ayaw ni Gerald na mag-isip ng iba pa, paimpol siyang nakatuon sa kanyang pagsasanay. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng kanyang pagmamaneho. Hanggang sa gabi, dumating si Whitney upang sunduin si Mila sa sasakyan ni Victor. Ilang mga tao ang sumasali sa kanila para sa hapunan sa gabing iyon. At karamihan sa kanila ay ang mga lalaki at babae na malapit din kay Victor dahil sila ay bahagi ng unyon ng mag-aaral. Sina Queen at Nathaniel ay kabilang din sa karamihan ng mga tao na sumali sa kanila para sa hapunan. Dumating sila sa Homeland Kitchen matapos ang isang maikling biyahe. Si Victor ay napaka-mapagbigay at nag-book na ng isang napakamaluho at magandang-maganda na silid para sa kanila. Pasimpleng sinundan sila ni Gerald sa silid ng walang sinabi. Hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ni Gerald ang kanyang paligid at hindi man lang napansin ang isang waiter na sumulyap sa kanya habang nilalakad siya nito. Ang isang waiter ay may isang sorpresa na tumingin sa kanyang mukha bago siya nagmadali sa ibaba para sa hindi maipaliwanag na mga kadahilanan. Manam, sa palagay ko ito dapat ang kauna-unahang pagkakataon na may taong tumuntong sa restoran na ito. Natatakot ako na hindi siya magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na gawin ito. Panipi, ang lahat ay tuwang-tuwa sa oras na ito. Bukod dito, si Queen ay nakatingin kay Gerald habang naitarget niya ang sarkastikong pangungulit sa kanya. Queen, mali ka. Kanina pa nandito si Gerald. Binili niya ang mga kaklase niya ng hapunan dito noong huling oras,
at nabalitaan ko na. Gumastos siya ng maraming pera dito sa gabing iyon. Panipi, mabilis na sumagot si Whitney habang ipinapaliwanag kung ano ang nalaala niya sa huling pagkakataon. Sina Queen at Nathaniel ay kapwa nagulat sa narinig nila ang mga salita ni Whitney. Sa oras na ito, nagpatuloy ang pakikipag-usap ni Whitney tungkol sa kung paano nanalo si Gerald sa loterya at kaagad na nag-splur sa kanyang mga kaklase. Hindi mapigilan ng lahat na titigan si Gerald na para bang nakatingin sila sa isang idiot. Hindi mapakali si Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanila. At simpleng naupo ng tahimik sa sulok. Nanalo ka ba sa loto? Nagulat na tanong ni Mila. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.